Madeline's point of view. Napasampal na lamang ako sa noo ko habang nakatingin sa batang lalaking bungi na nakangiti sa akin. Nagmistula itong taong putik dahil balot na balot ng putik ang buong katawan nito. Anong tingin mo sa sarili mo, baboy? Diyos mo yun naman, Max. Ano bang trip mo sa buhay? Nauubos ang pasensyang sermon ko rito. Umalis ito ng bagong ligo tapos babalik ng taong putik? Hindi ko na talaga kinakaya ang trip nitong anak ko. Mama, don't follow me ah. Nakangiting sabi nito. Anong don't follow me? Sa tingin mo at hindi kita papaluin dyan sa kalokohan mo ha? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Kasalanan po ni Kapitan. Ang dami-daming naibigay na pera sa kanya pero hindi niya pinapagawa yung sirang daan. Nahulog tuloy ako sa kaputakan. Nakangusong katwiran nito. May point naman ang anak ko. Pero duda talaga ako sa nahulog siya. Sa itsura niya mukhang nag-enjoy pa siya sa putikan na yun eh. Dami mong alam na bata ka. Maligo ka na nga ron at nang magmukhang tao ka na ulit. Bilisan mo dahil pupunta ako dun sa trabaho at tinatawagan ako. Sabi ko na lang para tapusin na ang usapan. Sama ako ah. Gusto ko magpunta doon sa Haunted Mansion. Masayang ngumiti ito bago nagtatakbo patungo sa banyo. Napahinga naman ako ng malalim bago punasan ng putik na nagkalat sa bahay. Hinandaan ko na rin siya ng damit. Kailangan ko rin naman siyang isama dahil wala si tatay. Wala ang magbabantay sa kanya. Sa ngayon, isa akong single mother. Pagkatapos kasi akong anakan ng tatay ni Max, biglang nakipaghiwalay. Nagsusustento naman kaso madalang pa sa madalang. Tapos ang konti pang magbigay. Maraming pera pero saksakan ng kuripot. Ay, mga lalaki nga naman talaga. Nanay, tapos na akong maligo po. Nabalik ako sa ulirat nang marinig ang bunganga ng anak ko. Nilingon ko ito at hindi na nga siya mukhang dugyot. Sobrang gwapo na ng baby ko. Gwapo na, mukhang girly. Sobrang amo kasi ng mukha niya kaya mukha rin siyang babae. Wala mang kwentang ama niya. Bawi naman sa lahi kaya paldo na rin. Alika rito at bibihisan na kita. Sabi ko sa kanya. Lumapit naman ito sa akin kaya't agad ko siyang binihisan. Hindi naman siya nagkulit kaya't mabilis ko siyang nabihisan. Isasama kita dun sa mansyon ng mga Indiano ha. Huwag mong susubukang magkulit, okay? Kapag nagkulit ka ron, hindi na talaga kita isasama sa susunod. Sabi ko sa kanya. Magiging mabait po ako. Promise. Nakangiting itinaas pa nito ang isang kamay niya na animoy. Nanunumpa. Tumango naman ako at agad na siyang inaya paalis. Hindi na kami nag-tricycle dahil sa kabilang kanto lang naman ng mansyon ng mga Indiano kong amo. Nagtatrabaho kasi ako bilang hardinerang maganda sa isang matandang Indiano na may Pilipinang asawa. May dalawa silang mekos-mekos na anak, isang babae at isang lalaki. Yung babae nakita ko na at madalas ko rin nakakausap. Yung lalaki naman ay madalas sa loob ng bahay kaya hindi ko pa nakikita ang itsura. Nanay, makikita ko ulit si paring Isyan ko? Nakangiting sabi ni Max habang naglalakad sila. Sinong paring Isyan? Takang tanong ko. Yung poging nakatira po dun sa bahay. Mabait yun si paring Isyan at sobrang close po kami. Palagi kami nag-uusap po eh. Nipapaligawan nga kita sa kanya eh. Sagot nito. Manahimik ka nga Max, ikaw na bata ka. Huwag kang basta-bastang kumakausap ng hindi mo kakilala ha. Masama yun. Nagpakilala naman po si paring Isyan. Kaya kilala ko na po siya. Grabe rin yung utak ng batang to. Hindi ko malaman kung saan talaga siya nagmana. Nang makarating nga sa mansyon, nakita ko agad si Aldrin. Kasamahan ko sa paglilinis at pag-aayos ng garden. Madeline, nakangiting bati nito sa akin. Uy, pasensya na kung ngayon lang ha. Umuwi kasi tong taong putik si Max sa akin eh. Kaya inasikaso ko pa. Sabi ko. Okay lang yun, hindi pa naman ako nagsisimula. Tumango na lamang ako bago balingan si Max. Pero napakunot noo ko dahil wala na yung anak ko. Hinayaan ko na lamang dahil alam kong gumagala lang siya sa kung saan saan.
At lilitaw din naman siya maya-maya. Tiwala naman akong wala siyang gagawing kabalbalan. Nagsimula na nga kami ni Aldrin sa pag-aasikaso sa garden. May magaganap daw na handaan bukas. Kaya kailangan naming malinis ng mabuti ang garden. Medyo maarte pa naman sa bahay yung mag-asawa kong amo. Halos mahigit 1 oras kaming naglilinis ni Alden bago namin matapos ang kalahati. Oo, kalahati pa lang. Yung garden kasi rito, pwede nang tayuan ng 4 pang bahay sa sobrang laki. Madeline! Mabilis akong bumaling sa tawag sa akin. Si Sarika, ang babaeng anak ng amo ko. Sarika! Bati ko sa kanyang pabalik. Ngumiti ito bago ilapag ang dala niyang merienda. Magmerienda muna kayong dalawa. Gusto mo lang makipagchismisan eh. Ninisihan ko siya bago kainin yung itlog na pinalamanan ng tinapay. Literal kasi na yung tinapay ang nakapalaman sa itlog. Wala kasi akong mapagkukuhanan ng chismis kundi ikaw lang. So, ano nang latest dyan sa labas-labas? Excited na tanong nito. Sus! Alam kong si Ceres lang ang gusto mong marinig. Crush niya kasi yung tambay dun sa amin na may green na mga mata. Lumabas-labas ka kasi nang makita mo siya. Pabebe ka naman masyado sampaling kita riyan nahihiya nga ako Paano kung bigla na lang akong mahimatay kapag nagkita kaming dalawa? OA mo masyado. Kinwentuhan ko na lang ang gaga at kilig na kilig naman to. Yung reaksyon niya ngayon, ganun din ang reaksyon ko bago kumaloko. Charot lang. Asa na nga pala si Max? Maya-maya ay tanong nito. Mukhang sapat na ang kwentong narinig niya. Hindi ko alam sa bata na yun Bigla-bigla na lang nawala kanina. Sagot ko. Nanay! Ito po ako! Parehas kaming napatingin ni Sarika sa beranda. Nandoon ang batang makulit at kumakaway. Sa likod niya ang isang matangkad na lalaking putok ang masos at mala-artistang itsura. Bakit hindi ganito kagwapong ibang Indian na napapanood ko? I mean, iba talagang dating niya. Ang sarap bumukha ka. Ganun. Si Kuya Ishan yung lalaking tinititigan mo. Bulong sa akin ni Sarika kaya't nabalik ako sa ulirat. Si Max yung tinititigan ko no? Umirap ako sa kanya bago balingan si Max. Ikaw na bata ka, ba't nandiyan ka? Bumaba ka nga rito? Mamaya na po. Nag-uusap pa kami ni paring Ishan Sagot nito. Max Andre, bababa ka o bababa? Binigyan ko siya ng masamang tingin. Ngumuso naman to at hindi sumagot. Let him stay with me. Hindi naman siya nagkukulit. Nagsalita yung lalaki kaya't napatahimik ako. Hindi ko expected talaga na masarap si Sir Ishan. At saka yung itsura na kagaya ng kanya, hindi dapat yan tinatago. Ibi na, balandra dapat yan. Baka ho kasi makasira dyan. Huwag kang mag-alala, hindi naman siya nakakasira. Nangungutang lang siya sa akin. Ha? Anong nangungutang? Nanay, huwag mong pansinin po si paring Ishan. Nagjo-joke lang to Sige na po, bye-bye. Hinawakan niya ito sa kamay at hinila papasok sa kwarto. Napahinga naman ako ng malalim at napailing na lamang. Baka nga binibiro lang ako ni Sir Ishan. Pagkatapos nga naming magpahinga ni Aldrin, nag-umpisa na ulit kami sa gawain. Binilisan ko na ang kilos ko dahil magagabi na rin. Kailangan ko ring makapagluto pa dahil baka lasing na naman si tatay. Siguradong magagalit yon. Natapos din. Sambit ko nang matapos kami ni Aldrin. Pagod akong naupo sa damuhan at pinunasan ng pawis ko. Inom ka muna ng tubig. Inabutan ako ni Aldrin ng tubig na agad kong tinanggap at ininom. Pawis na pawis ka rin Punasan ko na pawis mo. Wag na, kaya ko naman. Hindi naman sa pagmamayabang ng kagandahan ko pero alam kong type ako nitong si Aldrin. Ang kaso hindi ko bet ang vibes niya kahit pa sobrang bait at tahimik niya. Alam niyo na, basta tahimik mas delikado. Nasa gitna ako ng pagpupunas nang sumulpot si Max. Kasunod si Sir Ishan. Bigla akong na-conscious sa itsura at amoy ko. Nakakahiya naman kasi kay Sir Mekus kapag naamoy niya ako. Nanay? Asim mo po?
Sabi ni Max at napailing-iling pa. Mabilis ko namang tinakpan ang kanyang bibig. Manahimik ka at baka maitapong kita, Bumungis-ngis lamang ito bago lumambitin sa akin na parang unggoy. Sir Ishan, pasensya na ho kung nangulit itong anak ko ha. Nahihiyang sabi ko. It's okay. Ngumiti ito sa akin kaya't nalaglag ang panty ko. Charis! Gustong gusto ko nga yung si Max eh. And by the way, may utang pala siya sa akin. Utang? Binalingan ko ng tingin si Max at nakanguso na ito. Alam ko na agad na may kasalanan talaga siya. Max, anong utang ang sinasabi ni Sir Ishan ha? Kailan pa kita tinuruang mangutang ha? Nanay, sorry po. Sabi kasi ni Lolo mangutang po ako eh. Kesa po magkuha siyang pera sa alkansya mo, nangutang na lang ako kay paring Ishan. Nakangusong sabi nito. Napahampas naman ako sa aking noo. Lintik talaga, oo. Sir Ishan, magkano ho ba yung utang nitong si Max? Tanong ko. Mura lang naman kaya wag mo nang pagalitan ng bata. Bale, nasa 5K lang naman. 5K? Nanlaki ang mga mata ko bago balingan ng anak ko. Max, kailan ka pa nangungutang ha? Nangilid lamang ang luha nito. Sorry po. Napahampas ako sa noo ko. Kahit naman malaki ang sahod ko, hindi ko kayang bayaran agad ang 5,000 na yon. Binabayaran ko kasi yung lupa namin sa bangko. Naisanla kasi ni tatay dahil sa sugal. Idagdag pa ang mga bayarin ko. Sir Ishan, sorry po sa nagawa ng anak ko ha. Hayaan niyo po, babayaran ko kayo. Hindi lang ho isang bagsakan ang magagawa ko eh. Nahihiyang sabi ko. May interest na ang utang na yon kaya medyo malaki-laki na ang babayaran mo. Sabi nito. Bakit ba nakalimutan kong may pagkasugapang nga palang mga Bombay? Charot lang. Okay lang ho sa akin. Pero ayokong perang ibabayad mo. Napatigil naman ako dahil sa sinabi nito. Tiningnan ko siya ng mata sa mata at may kung anong emosyon doon. Wala sa sariling napayakap naman ako sa katawan ko bago ito samaan ng tingin. Aba, Sir Ishan, itigil mo yung iniisip mo. Hindi ho ako ganong klase ng babae. Hindi mapigilang sambit ko. Napatawa naman to. Teka, I'm not talking about that, Madeline. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Ano ho bang gusto niyong kapalit? I just want you to be my girlfriend. Yun lang ang gusto kong kabayaran ng utang ni Max sa akin. At ngumiti siya na parang bata. Sinink-in ko muna sa utak ko ang kanyang sinabi. Nang ma-realize ko lahat, napatawa naman ako ng pagak. Sir, itigil niyo ho yung kakahitit ng utot ha. Kung ano-ano hong pinagsasasabi ninyo. I'm serious. Wala ho akong pake. Basta't babayaran ko yung utang ni Max kaya tigil-tigilan niyo ako. Masungit ko siyang inirapan bago mabilis na umalis. Hila-hila ang anak ko. Lakas ng trip ng Bombay na yun. Pagkatapos nga ng pangyayaring yun, nakatanggap ng katakot-takot na sermon sa akin si tatay. Ang nakakainis lang, siya pa itong galit. Kung hindi lang ako nangako kay nanay na alagaan ko si tatay, iiwanan ko na talaga siya eh. Masyado nang nalululong sa sugal. Siyempre sinermonan ko rin si Max. Medyo naaawa rin naman ako sa kanya kaya nilambing ko rin. Max, huwag kang uuwi hanggat hindi kita sinusundo ah. Uso ang kidnapping ngayon. Kawawa ka kapag nadukot ka. Bilin ko sa anak ko. May pasok siya ngayon kaya taong eskwelahan muna siya ngayon. May pasok din ako sa trabaho kaya susunduin ko na lang siya mamaya. Nanay, ako na pong bahala. Promise po magpapakabait ako sa'yo. Sagot nito. Subukan mo lang talagang gumawa ng kalokohan? 3 oras ka talagang haharap sa pader? Opo, I love you nanay. I love you rin po. Hinalikan ko siya sa pisngi. O siya, pasok na. Makinig mabuti kay teacher ha at huwag magpapasaway. Hinintay ko munang makapasok siya sa loob ng room bago ako tuluyang umalis. Medyo malayo-layo rin kasi ang eskwelahan ni Max. 20 minutes biyahe siya kaya ayaw ko ring umuwi siyang mag-isa. Isa pa masyadong delikado lalo pat maraming sasakyan. Hello girlfriend ko. Napaigtad ako nang makita si Sir Ishan nang sumalubong sa akin
nang makapasok ako sa gate ng mansyon nila. Anong girlfriend ko? Aga-aga nagbibisyo ka. Pagsusungit ko sa kanya. Binabayaran ko siya pero ayaw niya talaga. Ang gusto niya talaga maging girlfriend niya ako. Ayoko naman dahil baka trip niya lang ako. Bakit ayaw mo maging girlfriend ko? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Pagdadrama nito. Nawiwirduhang tiningnan ko naman siya. Sir Ishan, hindi vitamins ang amats na kailangang araw-arawin ha? Kulang ka lang sa tulog siguro kaya sinasabi mo yan. I really want you to be my girlfriend. At bakit, Aber? Hindi mo nga ako kilala eh. Tapos gusto mo ako maging girlfriend. Kilala na kita noon pa lang, Madeline. I already met you 2 years ago. And the moment I saw you, I already want to be part of your life. Sincere naman ang boses niya kaso ayoko pa rin maniwala. Imposible naman kasi yun. Hindi rin ako naniniwala sa love at first sight na yan. Saan mo ako nakita at nakilala? Sa birthday ng mother ni Ivan, yung ex mo, at tatay ni Max. Diretsong sagot nito na bahagya kong ikinagulat. Well, I'm one of Ivan's friend. Mas lalong eki sa akin to. Kilala ko kasi mga kaibigan ni Ivan bilang mga manipulator. Okay, pero ayoko pa rin sa gusto mo. Bubuuin ko lang yung utang ko sa'yo para hindi ko nagawing hulugan. Tinalikuran ko na siya at dire-diretsyong umalis. Hindi kasi ako gardener ngayon. Isa akong labendera today. Sayang ang extra income kaya't pumayag akong maging katulong ni Carla sa paglalaba. Ang tagal mo? Reklamo nito. Naghatid pa ako ng anak kaya't wala kang magagawa kundi maghintay. Sagot ko. Umirap lamang ito sa akin bago magsimula sa paghihiwalay ng puti sa dekolor. Ganito lang kaming dalawa mag-interact sa isa't isa. Pero close kami super. Anong tingin mo dyan kay Sir Ishan? Usisa ni Carla. Tao. Wala ka talagang kwentang kausap ano? Umirap ito. Ang ibig kong sabihin, ang hot-hot niya. Gwapo pa't halatang magandang lahi. Higit sa lahat, ducks pa siya. At paano mo nasabing duck siya? Sinisilipan mo ano? Gaga! Nahahalata ko lang tuwing naka-gray pants siya. Yung tipong hindi pa gising ang diwa niya pero yung kambal diwa niya gising na. Bumungis-ngis pang Gaga. Bigla ko namang na-imagine ang kambal diwa ni Sir Ishan. Halata naman sa kanyang duck siya eh. Eris, kung ano-ano na namang iniisip ko. Manahimik ka na lang Carla. Mamaya may makarinig pa sa atin. Pareho talaga tayong mawawala sa trabaho niyan. Sus, natatakot ka lang maging single mom ulit he. Ngumisi sa akin ang Gaga. Nginisihan ko naman siyang pabalik. Kesa namang kilig na kilig pero kabit pala siya. Napi ko naman to kaya't binato niya ako ng sabon ng bareta. Nagkukusot din kasi kami para matapos agad. Gumanti naman ako kaso hindi yun tumama sa kanya. Tumama yun sa kambal diwa ng isang lalaking biglang sumulpot. Nagkanda mura-mura ito habang sapo ang kanyang alaga. Napapangiwi naman ako dahil ramdam ko ang sakit noon. Hala, sorry! Mabilis akong tumayot nilapitan siya. Hindi ko sinasadya. Umiwas kasi si Carly. Sorry po, sir. I'm fine. Padaing na sambit nito bago sunod-sunod na bumuga ng hangin. I'm freaking fine. Duda ako doon. Mukhang gusto niya akong sapakin eh. Sorry po talaga. Akin at hihilutin ko na lang. Magaling naman akong maghilot ng itlog eh. Nabuo nga si Maxie. Hihilutin mo? Ito? Itinuro pa niyang alaga niya. Bigla naman akong nahiya. Ginawa ko namang tropang datingan naming dalawa. Hindi. I mean, kumuha ka ho ng yelo at hilutin mo. Hindi naman pwedeng akong humilot niyan. Pwede namang ikaw ang humilot nito. Hindi ako magrereklamo. Kung tapyasan ko pa yan, no? Sinamaan ko siya ng tingin. Pumasok ka na nga ron sa loob ng bahay. Napanguso naman to bago iika-ikang bumalik sa loob. Napahinga naman ako ng malalim at napailing bago bumalik sa pwesto ko kanina. Wow! Kung mapasunod mo si Sir Ishan ha, parang asawa ka na niyan ha? Sabi ni Carla. Wala kang pake.
Inirapan ko lamang siya dahil sa pagiging malisyosa niya. Mga makapananghalian nga ay tumigil muna kami ni Carla para kumain. Pero ako hindi muna kumain. Susunduin ko kasi si Max sa eskwelahan at baka magutom na yon. Nanay! Napakurap-kurap ako nang makita si Max na kapapasok lang ng gate. Kasunod si Sir Ishan. Nisundo po ako ni paring Ishan. Nakatingin po sa akin mga classmate ko kasi nakakarak ko, oh. Hindi ba't sinabi kong ako ang susundo sa'yo? Ang kulit mo talaga. Kilala ko naman po si paring Ishan. Isa pa, nakita ko si tatay kanina na sinundo yung isang bata. Hindi niya nga ako nipansin po eh. Umiwas to ng tingin at pinaglaruan ang daliri niya. Wow ha, marunong pala siyang magpakatatay. Bakit hindi niya ginawa kay Max? Sorry, nasabi ko na lamang bago siya yakapin. Sunod ko namang nilingon si Sir Ishan. Salamat sa pagsundo sa kanya. Mukhang kay Sir Ishan nakakita ng father figure tong anak ko. Wala naman akong ginagawa kaya ayos lang sa akin na sunduin si Max. Nakangiting sabi sa akin ni Sir Ishan. Thank you po talaga, Sir Ishan. No worries. Besides, gustong gusto ko si Max. Same vibes kaming dalawa. Ginulo nito ang buhok ng anak ko. Kaya dapat po maging boyfriend mo na po siya, nanay. Sabi naman ni Max. Napasimangot naman ako bago kurutin ang pisngi ni Max. Manahimik ka diyang bata ka. Halika na doon sa kusina at kakain na tayo. Sa likod bahay kami dumaan dahil nakakahiya naman kung sa harapan pa. Doon kasi kami sa pangalawang kusina kumakain. Wala na doon si Carla at mukhang doon ito kumain sa tambayan niya. Nanay, anong ulam po? Tanong ni Max. Galunggong at saka gulay. Sagot ko. Hindi naman maarte sa pagkain si Max. Pero mahirap siyang pakainin ng gulay. Pero no choice naman siya dahil alam niyang kagagalitan ko siya. Dito ako kakain. Biglang pumasok si Sir Ishan. Dala ang 2 mangkok na may lamang adobong manok at chicken biryani. Wala naman si Sarika at wala rin akong kasabay. Kaya kayo na lang ang kasabay ko. O sige sir, maupo ka na riyan. Nakakahiya naman kung paaalisin ko siya. Bahay naman nila to eh. Nang makapaghain nga ako ay sabay-sabay kaming kumain. Para tuloy kaming isang pamilya. In fairness, papasa pa rin mag-ama tong si Max at Sir Ishan. Girlfriend na kita? Biglang tanong ni Sir Ishan ket muntik na akong mabulunan. Sir, pwede hubang tantanan mo yung kaka-girlfriend mo na yan? Ayoko nga hong pumasok muna sa relasyon. Sagot ko lang. Why not? I'm handsome naman. Macho. And ducks din. To see is to believe. Charot lang. Sir, hindi naman yan valid para maging girlfriend mo ako. Ang gusto ko yung mahal ako at mas mahal yung anak ko. I can do it. Napabugan naman ako ng hangin. Ay, ewan ko sa'yo. Isa pa kasi sa kinatatakutan ko. Iba ang kultura nilang mga Indiano. Mamaya, magulat ako ipapakasal na siya sa iba. O di kawawa naman ang flower ko. Kaya mas mabuting tiisin kong landi para iwas sakit at pagiging single mom na naman. Ishan's point of view. Hindi ko maiwasang mapanguso habang nakatingin kay Madeline na naglilinis sa garden. Kausap niya si Aldrin at nagtatawanan sila pareho. Mahina ka kasing dumiskarte. May tumapik sa braso ko. Daanin mo na kasi sa dahas. Bigyan mo na agad ng sandamakmak na ginto. Hindi yung nagiging Bombay ka lang. Shut up. Pagsusungit ko kay Sarika. Napatawa naman to bago tumingin kay Aldrin at Madeline. Tingnan mo si Aldrin palaging nakalapit kay Madeline. Hindi lang yun. Nagtatawanan pa silang palagi. Ikaw, nakakalapit ka lang sa kanya kapag nandito si Max. Pangasar nito sa akin. Itutulak talaga kita dito sa beranda kapag hindi ka pa tumahimik dyan. Banta ako sa kanya. Hindi naman to nagpatinag. Hindi lang yun kuya. Hindi mo rin magawang suwayin sila Pita at Maata. Ipapakasal ka nila sa malayong pinsan natin, hindi ba? Sus, ikaw nga hindi mo magawang magpapansin dun sa tambay na nasa kanto eh. Sinamaan ako nito ng tingin. Anong pakialam mo? Ano ring pakialam mo sa akin?
Inirapan ko siya bago muling balingan ng tingin si Madeline. Para akong sinunog sa kinatatayuan ko nang makitang hawak-hawak siya ni Aldrin. Mabilis akong nanakbo pababa. Nadulas pa ako sa hagdan pero hindi ko ininda yun. Dumiretso agad ako sa garden at mabilis na inilayo si Madeline sa lalaki. Mukha namang nagulat ang dalawa dahil sa ginawa ko. "Napano ka?" Takang tanong ni Madeline. Hindi ko alam ang isasagot. Bigla akong napatingin sa daliri niya at may sugat yun dahilan para mag-alala ako. "What happened to your finger?" "Look oh, ang daming dugo." "Nahiwa lang ng cutter," sagot niya. Hinila ko siya patungo sa loob ng bahay. Dumiretso kami sa kusina para hugasan ang daliri niya sa lababo. May lupa kasi yun at baka ma-infeksyon. "Hoy, kaya ko naman ang sarili ko. Simpleng hiwa lang din naman yan kaya't hindi mo na kailangang mag-alala," sabi niya. "Marumi yung kamay mo. Posibleng magkaroon ka ng infection kaya dapat malinis yan at magamot." Seryosong sabi ko. Bahagya naman tong napanguso. "Oo na." Dinala ko siya sa sala at pinaupo sa sofa. Nagtungo ako sa guest room kung nasaan yung first aid kit at kinuha yon bago siya balikan. Sinimulan kong gamutin ang sugat niya sa hintuturo. Hindi naman yun malala pero medyo malalim pa rin. Napapaigtad si Madeline kaya sa bawat dampi ng bulak, hinihipan ko ang kanyang daliri. "Masakit pa ba?" Malambing kong tanong nang mabalutan yun ng band-aid. Umiling naman to. "Okay na ako. Thank you sa paggamot mo ah." Nasa ganun kaming posisyon na may batang lalaking dumating. Marungis to at pawis na pawis. "Hala, napano po yung kamay mo?" Alalang tanong nito nang makita ang daliri ni Madeline. "Nasugatan lang. Teka, bakit nandito ka? Paano ka napunta rito? Hindi ba't sinabi kong huwag kang uuwing mag-isa galing school? Isa pa, ano ba yung itsura mo, ha? Ang asim-asim mo rin." Sermon sa kanya ni Madeline. "Sinabay ako ni tatay. Nakita niya po kasi ako naghihintay dun sa labas." Sagot nito. Bigla ngang pumasok si Ivan. Buhat ang isang batang babae. Hindi pa ako tapos sa isang pagseselosan, may panibago na naman. "Ishan," bati sa akin ito. Tinanguan ko lang siya bilang tugon. "Napadaan muna kami nitong si Ivy eh. Gusto raw makita ang gwapo niyang ninong." Nakangiting sabi nito. Bumaba mula sa pagkakakarga si Ivy at lumapit sa akin. Tsaka nagmano. "Oh, you're here?" Baling ni Ivan kay Madeline. "Kaya pala dito nagpababa si Max kasi nandito ka." "Nagtatrabaho ako rito." Walang ganang sagot ni Madeline. Mukhang nagulat naman si Ivan. "You're working here? Hindi mo yata nabanggit sa akin," sabi ni Ivan. Umirap naman si Madeline. "At bakit kailangan ko pang ipaalam sa'yo? Wala kang pakialam kung saan o kanino ako nagtatrabaho eh." Tumikim naman ako para maagaw ang atensyon nila. Aba, dapat sa akin lang ang atensyon ni Madeline. "Paring Ishan, maasim ba ako?" Tanong ni Max. Walang pagdadalawang isip naman akong tumango. "Itsura mo palang maasim ka na. Bakit nga ba ganyan ang itsura mo, ha?" "Naglinis po kami ng garden." Itinuro nito si Ivy. "Uy, ito kasing maarteng to. Niaaway ako. Ako pa yung nipagalitan ni teacher at niparusahan po. Okay lang naman po sa akin kaya sanay naman na ako." "Daddy, inaaway niya ako." Sumbong ni Ivy sa ama niya. "Kanina pa po siya sa school eh. Alam mo po ba, pinagkakalat niyang kuya ko siya. Kadiri kaya." "Max, bakit mo naman pinagkakalat yun? Napapahiya si Ivy niyan eh," sabi ni Ivan. "Hindi ko naman pinagkakalat. Ang tsaka niya para maging kapatid ko." Sagot ni Max kaya't bahagya akong napatawa. "At saka anong nakakahiyang sinasabi mo? Pinalalamas mo bang nakakahiya ang anak ko? Ikaw ang mas kahiya-hiya, Ivan. Kulang ka sa sustento. Hindi pa marunong maging tunay na lalaki." Sabi naman ni Madeline. Halata naman ang pagkapahiya at pagkapikon sa mukha ni Ivan. "Ichan, hindi ko naman expected na tumatanggap ka ng basurang trabahador dito." Sabi ni Ivan ikinapikon ko. "Basura? Ikaw ang basura, Ivan." Nilapitan ko sila Madeline. "Alam mo,
Nasa swerte ka na pero nagpasilaw ka pa sa pera. Binigyan mo lang ako ng chance na alagaan ang tunay na yaman. Ang tanga-tanga mo, Ivan. Inilingan ko pa siya na tila disappointed. Mas lalo naman tong nainis. Hindi na nga ito nagsalita pa at padabog na lamang na umalis. Napailing-iling naman ako bago buhatin si Max. Ikaw namang makulit ka, alika ron sa kwarto at lilinisan kita. Grabe kasing asim mo, pwede ka ng sabaw sa paksiw. Napanguso naman to na ikinatawa ko na lamang. Nagpaalam ako kay Madeline at dinala nga si Max sa kwarto ko. May mga damit akong binili talaga para kay Max. Alam ko kasi kung gaano siya kadugyot. Paring Ishan, bakit kami ni Nanay yung nipagtanggol mo po? Si tatay po yung friend mo kaya? Nakangusong sabi niya habang pinupunasan ko ang kanyang mukha. Ano naman kung friend ko si tatay mo? Hindi naman good ang ugali niya. Kaya hindi ko dapat siya kampihan. Isa pa, mas mahalaga kayo ni nanay mo sa akin. Lalo ka na. Kaya kapag may umaaway sa inyo, ako ang magiging superhero nyo, ha? Nakangiting sagot ko. Sana ikaw na lang po yung tatay ko. Soon, hintayin mo lang na maakit ko si nanay mo at magiging tatay mo na ako. Parehas kaming napabungis-ngis dahil sa sinabi ko. Nang mabihisan ko si Max, itinabi ko yung uniform niya sa bag niya bago kami bumaba. Nadatnan namin sa sala si Madeline at Sarika na nag-uusap. Nanay, hindi na po ako dugyot. Lumapit si Max sa babae at kumandong. Tingnan mo po super bago ng damit ko. Nibigay siya sa akin ni paring Ishan. Nag-thank you ka ba? Tanong ni Madeline. Opo, tapos po, nagpayag pa ako na pwede ko siyang maging tatay. Ako na pong bahala sa love story niyo. Sabay ngisi ng batang lalaki. Mahina naman siyang kinurot ni Madeline. Anong love story ka dyan? Gusto mong ipadala kita sa bahay ng tatay mo? Ayaw! Umiling si Max bago lumingon sa akin. Si paring Isha na po ang tatay ko. Tingnan mo po magkamukha na kaming dalawa. Napangiti naman ako bago lumapit sa kanya. Kinuha ko siya mula sa kandungan ni Madeline at binuhat. Tama, parehas na tayong poging dalawa. Nakangiting sabi ko. Yehey! Pumalakpak pa ito. Ibig sabihin po kakasal kayo ni nanay ko? Grabe, luging-lugi ka po. Anong luging-lugi? Gusto mong hindi na makauwi sa bahay? Sita sa kanya ni Madeline. Tumawa lamang si Max bago yumakap sa akin. Napatawa rin naman ako bago kindatan si Madeline na inirapan lang ako. Sarap talagang magsettle sa buhay kapag sobrang mahal na mahal mo yung babae. Madeline's point of view. Grabe palang maging consistent ang Indiano. Pati nararamdaman ko kayang imekos-mekos. Leche, feeling ko nga mahuhulog na ako dito kay Sir Ishan eh. Madeline, speaking of the devil, wala akong pasok sa mansyon at itong si Sir Ishan ang nagpunta sa bahay. Madalas na siya rito. Kulang na nga lang mag-sleepover na rin siya rito. Ano na namang ginagawa mo rito? Tanong ko bago siya taasan ng isang kilay. Dinadalaw ko si Max. Nakangiting sagot niya. Tumaas naman ang isang kilay ko. Anong dinadalaw mo si Max? Alam mo namang may pasok si Max. Isa pa, kahapon nandito ka na rin ha? Kulang na lang talaga magdala ka na rin ng damit mo rito. Magdadala na ako next time. Nakangiting sagot niya bago ilapag ang dala niya mga plastic. By the way, I bought ulam and merienda for you. Hindi ako sumagot at tiningnan lang ang dala niya. Puro tinapay yon at mga lutong ulam. Meron ding hilaw na ulam na pwedeng i-ref. Sira ka, baka maubos mo na yung grocery niyo sa bahay. Sabi ko bago kuhanin yung mga hilaw na ulam. Don't worry, hindi ko yun kinukuha sa bahay. Binibili ko yan sa grocery bago dumiretso dito. Sagot niya bago naupo. Tumango naman ako bago magtungo sa kusina. Sinimulan kong ilagay sa maliit naming ref yung mga hilaw na ulam. Dahil kay Ishan, nakatipid na ako sa grocery. Nabuo ko na nga yung utang ng anak ko sa kanya eh. Kaso ayaw niyang tanggapin. Gusto talaga ng bugok na maging girlfriend ako. Pinagtimpla ko ng kape si Ishan bago siya balikan sa sala. Napakunot noo ko kasi kausap na niya si tatay.
Sa itsura ni tatay, hindi na agad maganda ang aking kutob. Tatay, pakiusap lang po ha, boss ko yan. May tunog ng pagbabantang saad ko. Kinakausap ko lang naman siya. Sagot nito bago padabog na umalis. Napailing-iling naman ako bago iabot kay Ishan yung kape. Please lang, wag mong bibigyan ng pera si tatay. Sa sugal lang naman mauubos. Isa pa, mamaya't mayain ka na noon kapag nasanay na siya. Sabi ko kay Ishan. Tumango naman to. Don't worry, di naman ako magbibigay hanggat hindi mo sinasabi. You're my boss after all. Anong you're my boss? Ikaw kayang boss sa ating dalawa? Inirapan ko siya para itago ang kilig ko. Para kasi siyang sira. No, you're my big boss here, Madeline. Willing akong maging alipin. Basta ba, ikaw ang pagsisilbihan ko. Pagkatapos ay hinapit nito ang bewang ko at pinaupo ako sa kanyang tabi. Leche, hindi ko nga nararamdaman ang kilig na to kay Ivan eh. Tapos sa kanya parang mababaliw na ako. Ang landi mong Bombay ka. Lalayo na ako at baka may makakita pa sa atin. I want to baby you. Ngumuso ito na parang bata bago sumandal sa akin. Hinayaan ko naman siya at hinaplos na lamang ang may kahabaan niyang buhok. Grabe, ang lambot ng buhok. Nahiya ang pagiging dry ng akin. Nasa ganun kaming posisyon nang biglang dumating si Aldrin. Nakalimutan kong dadaan pala siya para kuhanin yung bayad ko sa longganisa. Kukuhanin ko lang yung bayad sa longganisa. Sabi nito habang nakatingin kay Ishan. Hindi naman nagpatinag si Ishan at humawak pa sa bewang ko. Tinatanggal ko yun pero mas lalo lamang niyang hinigpitan. Grabe ang haba na hair ko. Pag-aagawan naman pala ako, bakit ba napunta pa ako kay Ivan? Kukuhanin ko lang yung bayad ha. Sabi ko. O sige, maghihintay ako sa labas. Seryosong anya. Tinapik ko ang kamay ni Ishan bago ako tumayo. Kumuha ako ng pambayad sa kwarto bago lumabas. Nakita ko si Aldrin na nakasandal sa gilid at seryoso ang mukha. Aldrin, yung nakita mo. Satin na lang sana. Mahinang sambit ko. May relasyon kayo ni Sir Ishan? Seryosong tanong nito. Umiling naman ako. Oo, wala. Totoo naman na wala kaming relasyon ni Ishan. Ano? Pinaglandi ng tadhana muna siguro ang peg namin. Madeline, paano ako? Malungkot na tanong niya. Sorry Aldrin. Alam mo namang parang kapatid lang ang turing ko sa'yo, hindi ba? Isa pa mas bata ka sa akin. Alam kong makakahanap ka pa ng ibang magmamahal sa'yo. Sorry. Hindi ko talaga kayang suklian ang pagmamahal mo eh. Ha? Pinagsasasabi mo? Tumikwas ang isang kilay nito. Inaakala mo bang ikaw ang type ko? Napakurap-kurap ako. Madeline, parang kapatid lang din ng turing ko sa'yo. Hindi ko naman expected na asyumera ka pala. Hindi ikaw ang type ko, okay? Si Sir Ishan ang type ko. Muntik nang lumuwa ang mga mata ko dahil sa kanyang sinabi. Kung may hawak siguro akong palakol, baka nahampas ko na ulo niya. Lintik na yan, ako pang asyumera sa aming dalawa. Malay ko bang si Ishan ang type niya? Leche, lalaking lalaki ang gesture niya sa akin tapos type niya pala si Ishan. Anong nangyayari sa mundo? Bading ka? Hindi makapaniwalang tanong ko. Bisexual. Sagot niya. Type ko si Sir Ishan. At medyo type ko rin si Ma'am Sarika. Ay, magaling. Magkapatid pa talagang nagustuhan. Hanep na yan. Sira ulo ka. Akala ko talaga akong type mo eh. Hinampas ko pa siya sa braso. Naging type rin naman kita pero nag-iba na yun nang makita ko si Sir Ishan. Siya biglang tinitibok nitong itlog ko. Kinikilig niyang sambit. Napangiwi naman ako dahil sa sinabi niya. Ang landi mo pala? Tatahitahimik ka tapos ganyan ka pala? Hindi kasi ako vocal na tao. Nasanay kasi akong walang pinagsasabihan. Tugon niya. Pero bakit mo sinabing hindi mo ako type? Nagmukha patuloy akong assuming. Inirapan ko pa siya para iparamdam sa kanya ang inis ko. Baka kasi feeling ka eh. Si Sir Ishan ang mas type ko. Napasimangot naman ako.
Pero nakahinga rin ako ng maluwag nang makausap ko siya ng masinsinan. Mas mabuti na kasing magkaliwanagan kami. Wala na akong masasaktan pa na feelings dahil sa gandang taglay ko. O sige na, mauna na ako ha. Landiwell na lang kayo ni Sir Ishan. Basta wag mo sasaktan yun ha. Aagawin ko talaga siya kahit sa masamang paraan. Don't worry, hindi ko sasaktan yun. Kung gusto mo, best man ka pa sa kasal naming dalawa. At binigyan ko siya ng mayabang na ngisi. Umirap lamang ito bago maglakad palayo. Napatawa naman ako at bumalik sa loob ng bahay. Nakita ko si Ishan na nakaupo at parang tangang nakangiti sa kawalan. Napano ka? Napuses ka ba? Takang tanong ko. Tumingin to sa akin at napaatras ako ng para siyang uod na nagkikikisay habang mahinang tumitili. Shemay, mukhang natuluyan ng isang to. Medyo nakakakaba na ang kinikilos niya. Hindi ko na nga siya pinansin at nag-umpisa na lamang magluto ng tanghalian. Malapit na rin kasing mag-uwian sila Max at susunduin ko pa siya. Mabuti nang magluto muna ako bago ko pa siya sunduin para kakain na lamang pagdating. Napili ko ang magluto ng sinampalukang manok. Paborito siyang kainin ni Ishan at Max. Talagang todo subo ang dalawa kapag yun ang ulam. Dito ka na muna ha at susundo lang ako. Sabi ko kay Ishan nang matapos ako sa pagluluto. Sama ako. Tumayo ito. Gamitin na lang natin yung kotse para hindi ka na mag-tricycle. Wag na, sayang lang ang gas. Hindi masasayang ang gas ko kung kayo naman ni Max ang pagsisilbihan ko. Hindi ko maiwasang mapairap dahil sa banat nito. Siyempre, idadaan sa pagsusungit ang kilig para hindi mahalatang malantod na. Hinayaan ko na lamang si Ishan sa gusto niya dahil makulit ang Bombay na ito. Iba kasi talaga kapag kalaban ng mga Indiano. Nang makarating sa school ni Max, nakita ko agad siya sa waiting area malapit sa gate. Para na namang dinurog ang puso ko nang makitang nakatingin siya sa ama niyang inaasikaso ang bago nitong anak. Lecheng Ivan to, parang hindi galing sa kanya si Max kung makaasta. Nilingon ko si Ishan para ayaing bumaba pero nakababa na pala ito. Sumunod naman agad ako sa kanya. How was your day, young man? Tanong nito kay Max bago ito buhatin. Mukhang nagulat naman si Ivan sa pagsulpot namin. Tatay Ishan! This time, mukhang si Ishan naman ang nagulat dahil sa tawag sa kanya ni Max. Thank you po sa pagsundo niyo sa akin ni nanay. Makulit kasi ang tatay Ishan mo gusto pang sumama. Sabi ko. Makikisakay na ako para ipamukha kay Ivan na hindi siya kawalan sa buhay namin ni Max. Kairita siya, iinggitin pa talaga si Max. Masaya nga po ako kasi sinundo niyo ako Tapos nakakarpa po tayo mamaya. Swerte ko talaga po. Nakangiting sabi nito. Napatawa naman ako dahil sa kanyang sinabi. Pasimple kong nilingon si Ivan at sobrang salubong ang kilay nito. Oh, bakit naiinis siya ngayon? Tatay Ishan, wow mukhang nadagit mo pa yung kaibigan ko. Nagsalita ng walang hiya. You're wrong, Ivan. Sila ang nadagit ko. Nakangiting sabi ni Ishan. Ishan, alam naman nating pampalipas oras mo lang ang dalawang yan. Balita ko, ikakasal ka na sa Indian. Hala, paano mo nalaman? Punta ka na lang ha. Panoorin mo kaming ikasal ni Madeline sa India. Kumindat si Ishan sa kaibigan bago ko hawakan sa kamay at igiya patungo sa kotse. Kitang-kita ko kung papaanong masipa ni Ivan ng basurahan dahil sa sobrang inis. Baliw na siya. Naiiling na lang na sabi ni Max na nasa kandungan ni Ishan. Hayaan mo na siya, ganyan talaga kapag hindi napapakain ng maayos. Tugon ko na lang bago mapailing. Mukhang sa ngayon, nasa Indiano na ang true love. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Asian's Point of View. Pasipol-sipol ako habang nagluluto ng chicken biryani. Ibibigay ko to sa dalawang baby ko. May pasok kasi ngayon si Madeline dito sa bahay namin at wala namang pasok si Max. Kaya sabay-sabay kaming kakain ng tanghalian. Kuya, nandito na sila mama. Napatigil ako nang marinig ko ang boses ni Sarika. Baka sa mukha nito ang pagkataranta. Ha? Akala ko next month pa silang uuwi.
Takang tanong ko. Saktong sumulpot sila mama at papa, kasama ang isang babaeng pure Indian. Medyo hindi na magandang kutob ko sa magaganap na ito. Ishan! Lumapit sa akin si mama at humalik sa pisngi ko. Akala ko next month pang uwi nyo. Tanong ko. Nagbago ang isip ng papa mo. Alanganing sagot nito. Ishan, come here. Pagtawag sa akin ni papa kaya agad akong lumapit sa kanya. I want you to meet Ananya. She will be your wife. What, papa? I don't want to marry her. Kunot noong sambit ko. You have no choice. It's for our business and tradition. Bigla akong nawala sa mood. Pesting tradition at business yan. Bakit akong kailangang mag-suffer? Kung may pakakasalan ako, si Madeline yun. Wow! You're cooking biryani for me? Nakangiting sabi ni Ananya habang nakatingin sa niluluto ko. Of course! I told you, my son loves you. Naunahan ako ni Papa sa pagsasalita kaya mukhang naging delululalutsong si Anyana. Napahinga naman ako ng malalim at walang kibong nilapitan ang niluluto ko. Hindi ko siya bibigyan itong niluluto ko. Paring Ishan! Ang atensyon ko naman ay napunta sa pintong daanan sa likod ng marinig ang boses ni Max. Max! Nakangiting bati ko bago siya lapitan. Ang dungis mo ah. Lagot na lagot ka na naman kay nanay mo niyan. Nitulungan ko po si nanay kaya't madungis po ako. Sagot niya bago silipin ng mga tao sa kusina. Sino po yung dalawang matanda at yung chicks? Si mama at papa ko yan tapos yung babae, si Anyana. Tugon ko. Who's that kid? Tanong ni papa. My son. Proud kong sagot na ikinalaki ng mga mata niya. What? This can't be true. Umalis kami nang wala kang anak. Mahihimigan sa boses nito ang galit. Yo, what's up yo? Bati sa kanila ni Max at kumakaway pa. Mabuti siguro kung magpahinga muna sila mama at papa. Ako na bahala sa kanya, Kuya Ishan. Lumabas na muna kayo nila Max. Sabat ni Sarika bago ko panlakihan ng mga mata. Pinatay ko naman yung kalan at lumabas kasama si Max. Nagtungo kami kay Madeline at nadatnan ko itong nakikipagtawanan kay Aldrin. Magsiselo sana ako kaso wag na lang. Madeline, nakangiting bati ko sa kanya bago siya tabihan. Oh, bakit nandito ka? Doon ka sa mapapangsawa mo. Masungit niyang sambit. Natawa naman ako. Janu, you're the only one I want, that I want to marry. I don't care about that woman. Ano Jaano? Madeline ang pangalan ko. Siguro Jaano yung pangalan ng babae. No, it's my endearment for you. Don't be jealous na. Jealous? Sino may sabing nagseselos ako? Napatawa na lamang ako bago kurutin ang kanyang pisngi. Namula naman yun kaya't napangiti ako. Mas lalo kasi siyang gumaganda kapag kinikilig. Nasa ganun kaming posisyon nang biglang dumating si Sarika. Parang matata ito na ewan. Magtanan na kayo. Biglang sambit nito. Ha? Napatangan na lamang kami ni Madeline. Narinig ko si Papa. Balak niyang ikulong mamaya sa isang kwarto si Kuya Ishan at si Ananya. Siyempre mukhang type siya ni Ananya kaya siguradong may mangyayari. Kaya tumakas na kayong dalawa at magtanan na. Sagot nito. Hindi ako tatakas. Seryosong sabi ko. Bakit ayaw mo? Gusto mo bang may mangyari sa inyo ni Ananya? Hindi sa ganoon. Kapag tumakas ako, parang pinatunayan kong hindi ko kayang ipaglaban si Madeline. Mas mabuti nang patunayan ko sa lahat na mahal ko siya, kesa ang tumakas ako at itanan siya. That's not nice. Siyempre, lalaki kong ilalaban si Madeline. Hindi pwede sa akin yung bara-bara lang ang magiging desisyon ko pagdating sa kanya. Hindi nga ako tanggap ng pamilya mo eh. Siguro sign na talaga to para ibang pakasalan mo. Mukhang pinaglandi lang tayo ng tadhana. No, I'll do everything to make them like you. Ipaglalaban kita. Walang inaatras ang laban ng mga Indiano. Pagputol ko sa sinasabi ni Madeline. Paano kung magkasira pa kayong pamilya? Hindi kaya ng konsensya ko yun. Nangangambang sabi niya. Hindi yan. Magtiwala ka lang sa gwapong future husband mo.
at binigyan ko siya ng kindat. Bahagya naman tong napanguso at itinanguna lamang ang kanyang ulo. Pinalipas ko nga muna ang oras na kasama ang soon-to-be mag-ina ko. Nang magtanghalian, pinapunta ko na sila sa kubo kung saan kami madalas kumain. Pumasok naman ako sa kusina para kuhanin yung biryaning niluto ko. Gusto ng papa mo na sumabay ka sa amin, sabi ni mama. Kasabay ko pong mag-ina ko, sagot ko. Anak, baka magalit ang papa mo. Alam mo naman na sobrang mainitin ang ulo niya, hindi ba? Baka sila Madeline pang mapag-initan niya. Alalang sambit niya. Ma, ngayon lang ako susuway sa lahat ng gusto niyo. It's my first time to fall in love with someone. I want to build my own family too. I want to build my own family with Madeline. Hindi ko na kailangan ng ibang babae dahil nakapili na ako. Napabuga ako ng malalim na hininga. Please ma, help me. I don't want to lose Madeline and Max. Mamamatay talaga ako kapag nawala sila sa buhay ko. You're really that in love with her? Nakangiting tanong nito. Tumango naman ako. Sobra po. Kung alam mo lang kung gaano ko siya kamahal, baka pagtawanan mo rin po ako. O sige na, ako nang bahala sa papa mo. Susubukan ko ang lahat para magbago ang isip niya. Nilapitan ko naman si mama at binigyan ng yakap. Thank you ma, you're the best. Hinalikan ko muna sa pisngi si mama bago lumabas sa likod bahay. Dumiretso ako sa kubo, dala yung chicken biryani na niluto ko. Parang Ishan! Kumaway sa akin si Max nang makitang papalapit ako sa kanila. Sorry kung natagalan ha, nakausap ko pa kasi si mama eh. Nakangiting sabi ko bago ilapag sa lamesa ang dala ko. Tara na, kain na tayo. Nang makaupo ako, nagsimula na kami sa pagkain. Maganang-magana sa pagkain ng mag-ina ko, kaya napapangiti na lamang ako. Pagkatapos sa pagkain, umalis si Max para maghugas ng kamay sa gripo. Naiwan kaming dalawa ni Madeline, kaya agad ko siyang nilapitan. Diano, huwag ka nga alis ha. Huwag ka rin magseselos kay Ananya. Promise hindi kami magtatabi sa pagtulog. Malambing kong sabi bago yumakap sa bewang niya. Hindi naman ako selosang tao. Siguro malalaman mo lang na nagsiselos ako kapag binaril na kita. At binigyan niya ako ng matamis na ngiti. Napatawa naman ako. Basta, whatever happens, ikaw lang ang magiging asawa ko. Kung hindi ikaw, wag na lang. Busog na ako sa mga assurance mo. Kaya hindi ako aalis. Lalaban din ako para makuha ka. Hindi pwedeng sa iba ka mapupunta pagkatapos mo kong landiin, ano? Napatawa naman ako bago isubsob ang mukha ko sa kanyang leeg. Wala eh, sa kanya tumitiklop ang itlog. Ang heart ko. Madeline's point of view. Lumalaban kami pareho ni Ishan para sa kalandian namin. Ang kaso, consistent ang papa niyang mekus-mekus. Hindi talaga nagpapatalo. Ayun, nagpa-engagement party pa talaga at kinuha pa ako na isa sa mga mag-aasikaso. Magtanan na lang talaga tayo, sabi ni Ishan na parang batang nakasunod sa akin. Ishan, sayang naman yung engagement party nyo ni Ananya. Pabirong tugon ko. Idinadaan ko talaga sa biro kahit masakit na. Wala rin naman akong laban kay Ananya. Maganda siya, sexy, mayaman at hindi mabait. Oo, maldita si Ananya. Ayokong bitawan ka. Magpapatakwil na lang ako kay Papa para lang makasama kita. Sabi nito bago yumakap sa bewang ko. Napahinga naman ako ng malalim at nilingon siya. Ishan, kung alam mo lang, gustong gusto kitang hilahin palayo sa lugar na ito. Kasi ayaw kitang ikasal sa iba. Pero ano bang magagawa ko? Wala naman akong karapatan sa buhay mo. May karapatan ka sa akin. Iyong-iyo ko, Madeline. Iyong-iyo lang. Sinapo kong magkabilang pisngi niya para sana halikan siya. Pero napatigil kami nang sumulpot si Ivan. Invited pala itong lalaki na ito rito? Hoy Ishan, hinahanap ka ni Tito. Nakangiting sabi nito. Yung paraan ng pagngiti niya ay mayabang. Sarap niyang tanggalan ng ngipin. Hinahanap ka rin ni Ananya. Dagdag pa nito.
O sige na, magpunta ka na ron. Akong bahala sa mangyayari mamaya. Nakangiting sabi ko kay Ishan. Mukhang ayaw pa nito pero tumango na lang. Ngunit bago siya umalis, hinalikan niya muna ako sa labi. Pigil-kilig naman ang pechay ko at baka mamukadkad. Wow! Alam mo nang ikakasal na siya pero nilalandi mo pa rin? Ganyan ka na ba kadesperada para sa pera? Sabi ni Ivan. Sabi ng lalaking umaasa lang sa yaman ng asawa niya. Pwede ba, Ivan? Huwag akong igaya sa'yo. Kaya kong magkapera nang hindi umaasa kay Ishan. Ikaw, hindi mo kayang mabuhay nang walang asawa mo. Tugon ko sa kanya. Napatawa naman to bago ko lapitan. Madeline, wala kang panama kay Ananya. Kung ako sa'yo, akin ka na lang. Handa akong magbayad sa'yo. Nginitian ko naman siya ng matamis, kaya't mas lalo siyang napangiti. Nilapitan ko siya at malakas na sinampal. Bumagsak pa ito sa lapag dahil sa lakas ng sampal ko. Niloko mo na ako at hindi ka na nagsusustento sa anak natin. Tapos gagawin mo pa akong bayaran? Kapal ang mukha mo. Sinipa ko rin ang kanyang itlog kaya't napahiyaw to sa sakit. Nang masatisfy ako, napabuga ako ng hangin at tinalikuran siya. Bumalik ako sa loob ng bahay, pero mas lalo akong nabadtrip nang makitang nakakapit si Ananya kay Ishan. Dumiretso na lang ako sa kusina at nandun si Max, kumakain. Nanay, binigyan ako ng matanda ng pagkain. Nakangiting sabi niya. Sinong matanda? Takang tanong ko. Yung maraming balbas, si Lolo Mekus-Mekus. Sagot niya. Lolo Mekus-Mekus? Anak, huwag kang basta-bastang tumatanggap ng pagkain sa hindi mo kakilala. Ang dami-daming tao rito, baka mapano ka pa niyan. Sabi ko sa kanya. Tumangulang ito at nagpatuloy sa pagkain. Naging busy na nga ulit ako dahil ang daming utos ni Manang. Mas lalo pang dumami ang utos nang magsidatingan ng ibang bisita. Puro mekos-mekos lahat ng bisita nila. Tapos yung salita mekos-mekos din. Wala na akong maintindihan kahit isa. Feeling ko tuloy minumura na nila akong lahat. Doon na raw tayo sa labas. Magsisimula na yung pagpapakilala kay Ma'am Ananya at Sir Ishan. Sabi ni Carla. Kahit masama ang loob ko, lumabas pa rin ako kasama ang anak ko. Actually, mas nasasaktan ako para sa anak ko. Umaasa pa naman siyang kami ni Ishan ng magkakatuluyan. Nanay, ikakasal na si paring Ishan sa iba? Tanong nito habang nakaupo kami sa isang gilid. Oo, mukha kasing hindi talaga kami para sa isa't isa eh. Sagot ko. Ilang sandali ngay lumabas na si Ananya at Ishan. Kasunod ang mga magulang nila. Parang ang bigat sa dibdib habang nakatingin ako sa kanilang dalawa. Bagay na bagay rin sila kung titingnan. Ang sakit ano? Pangaasar sa akin ni Carla. Oo, lalo na kapag sinapak kita. Sagot ko. Nasa ganun akong posisyon nang makita ko si Ivan na nakatayo sa isang gilid at may tinatago sa tagiliran niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may hawak tong kutsilyo. Anong trip ng lalaking to? Paring Ishan, sasaksakin ka ni Ivan! Lahat ay napalingon kay Max nang sumigaw ito. Sinungaling kang bata ka! Galit na sabi ni Ivan. Hindi kaya. Umirap si Max. Narinig ko kayong nag-uusap ni Ananya. Sasaksakin niyo si paring Ishan. Naiinggit si Ivan kay paring Ishan kasi successful to. Si Ananya naman, naiinggit kay nanay. Hay! Iba talaga mabaliw ang mga inggitera. What's the meaning of this? Kunot noong tanong ng ama ni Ananya. Huwag kang gumagawa ng kwento, Max ah. Porket ba hindi mahututan ng nanay mo sa Ishan eh, magsisinungaling ka na? Sabi naman ni Ivan. Hindi kaya ako sinungaling. Narinig din yun ni Lolo Mekus-Mekus. Nakita ko nga siyang nakikichismis sa inyo eh. Itinuro ni Max ang ama ni Ishan. Grabe tong batang to. Tinawag lang na Lolo Mekus-Mekus ang masungit na ama ni Ishan. Sabagay, parang nga ang tawag niya kay Ishan eh. Wala na kayong dapat ipaliwanag pa. Ananya at Ivan, ako na mismong nakarinig ng lahat.
Sabi ng ama ni Ishan. Anak ng Indiano naman oh, nagtatagalog pala siya. Halos dumugo ng brain cells ko sa pakikipag-usap sa kanya. Tapos marunong naman pala siyang magtagalog. That's not true! Giit ni Ananya. O siya, sa presinto kayo magpaliwanag. Nakakain na kami kaya ilalarga na namin kayo. Tumayo ang isang gwapong lalaki at ang iba pang mga kalalakihan tsaka dinampot sila Ivan. Napakamot naman ako sa ulo dahil sa mga nangyayari. Grabe naman tong plot twist ng engagement party na ito. Ano nang mangyayari ngayon? Sayang naman ang gastos sa pag-aayos. Mukhang hindi rin naman alam ng mga bisita nila ang mangyayari. Kanya-kanya na kasing bulungan namang ito gamit ang ibang linggawahe. Don't worry, the engagement is still going on. Sabi ng ama ni Ishan. Ay, akala ko pa naman i-off na engagement tapos papayag na siyang kami na ni Ishan. Besides, Ananya is not the bride of our son. It's Madeline. Napatigagal ako dahil sa sinabi ng ina ni Ishan. Kinalikot ko pang tenga ko para masiguradong walang tutuli at baka mali lang ako ng rinig. At nasigurado kong hindi nga ako bingi nang lapitan ako ni Ishan. You're my bride, Janu. Nakangiting sabi niya. Ha? Mukhang napaamo ni Max si Papa. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang magtanan dahil tayo nang ikakasal. Wala nang kukontra sa pagmamahala nating dalawa. Hindi ako mahilig sa mga ganitong kaartehan pero grabe ang pagiging emosyonal ko. Ramdam kong anumang oras babagsak na ang mga luha ko. It's true, Janu. Hinawakan niyang kamay ko. Hindi to panaginip at hindi ako papayag na panaginip lang tong nangyayari. Patay na patay ka talaga sa akin, ano? Huminga ako ng malalim para pigilan ang luha ko. Sobrang patay na patay, Madeline. Napanguso na lamang ako at napakagat sa ibabang labi ko. Nakaramdam ako ng hiya at kilig nang dalhin niya ako sa gitna. Hindi ko alam kung nagugustuhan ako ng iba. Pero pakialam ko naman sa kanila, di ba? Ang mahalaga, gusto ako ni Ishan. I'm gonna expect more babies from the both of you. Sabi ng ama ni Ishan bago buhatin si Max. But for now, si Max muna ang apo ko. Ikaw rin po muna ang lolo ko. Mukhang mas mabait ka pa kaysa kay Lolo Sabong eh. Sagot naman ni Max. Napatawa naman ako at napailing na lamang. Yung hiya na lang talagang nahihiya sa anak ko kapag bumabanat na. Nawala ang atensyon ko kay Max nang suotan ni Isha ng singsing ang daliri ko. Doon nga'y hindi ko na napigilan ng mapaluha. Dahil first time ko yun. Hindi ko talaga ma-imagine na may lalaking tatanggap sa akin at handa akong iharap sa altar. I love you, Janu. Mahal din kita, Ishan. And with that, our lips met. Next time, Bataan at Laguna naman namin ang magtatagpo. Charot lang. Ishan's point of view. Hindi ko alam kung paano i-express ang kasiyahang nararamdaman ko ngayon. Parang noon lang kasi ay nakautingin lamang ako kay Madeline. Tapos ngayon ay magkatabi na kami sa upuan bilang mag-asawa. Sobrang saya ng puso ko at ng itlog ko. Ishan, hindi ka mabubusog kung titingnan mo lang ako. Kumain ka na dyan at masasarap ang pagkain, oh. Sabi niya. But you're the one I want to eat. Tugon ko. Mahina naman ako nitong kinurot ang aking tagliran. Darating tayo dyan. Sa ngayon, kailangan mo ng lakas para makain mo ko mamaya. Okay po. Sinimulan ko na nga ang pagkain. Indian wedding ang naganap sa amin ni Madeline. Kaya sobrang makulay ang paligid. At mukhang enjoy naman ni Madeline. Lalo na ni Max. Yung tatay naman ni Madeline, mukhang nagbabago na rin naman. Sana nga magtuloy-tuloy na. Pagkatapos namin kumain ni Madeline, nagsimula na ang host sa mga ganap. Nagsimula siya sa palaro at nakisali pa si Max. Gusto ko partner ko, Pilipino. Nakangusong sabi ni Max. Hindi ko kasi maintindihan yung mga bisita eh. Nagdudugo na po ilong ko kaka-English. Natawa naman ang mga bisita. Walang gustong sumali na Filipino eh. Sagot ng host. Inilibot naman ni Max ang kanyang paningin at huminto yun sa akin.
Nakangiting tumakbo to palapit sa akin at hinawakan ang aking kamay. Natatawang nagpahatak naman ako sa kanya. Eto na po, magaling magtagalog tong si pare. Ay Tatay Ishan pala. Nakangiting sabi ni Max. Nagsimula na nga ang palaro. Ang laro ay kailangang manatili sa dyaryo habang paliit to ng paliit. Sa huli, natalo na rin kami dahil sa laki ng paa ko. May consolation prize naman kaya tuwang-tuwa pa rin si Max. Nanay, kapag nagkaroon ako ng kapatid, dapat Tagalog po salita niya. Nakakapagod kasi kausap yung mga batang andito. Iba-iba language nila eh. Nakangusong sabi ni Max. Napatawa naman si Madeline. Hindi ba't marunong ka namang mag-English? I-English mo na lang sila. Iyon nga po kaso hindi nila minsan naintindihan yung English. Tinanong ko kanina yung bata ng who are you? Sinagot po ako ng I'm fine. Pareho na kaming napatawa ni Madeline dahil sa sinabi nito. Halatang stress na talaga siya sa mga bisita namin. Maya-maya nga'y nagsimula ng walwalan party. Hinila kami ng karamihan sa gitna at pinasayaw tsaka pinainom. Napuno ng kasiyahan ang kasal namin ni Madeline hanggang sa pare-pareho kaming bagsak. Pre, ako nang bahala kay Sarika at Max. Sabi ni Ceres, ang tambay na crush ni Sarika. Sa kwarto mo sila dadalhin ha at wala ka rin gagawing masama sa kanila. Sabi ko, tumango lamang ito bago buhatin si Sarika at Max. Binalingan ko naman ng tingin ang asawa kong bagsak na. Napailing ako bago siya buhatin para dalhin sa kwarto naming dalawa. Suntukan tayo! Munti ko nang maibalabag si Madeline nang bigla na lamang itong magsalita at sumuntok sa ere. Munti ka namang tamaan ang mukha ko. Mabuti na lamang at nakaiwas ako. Hindi ka pala nangaakit kapag lasing. Nananakit ka pala eh. Natatawang sabi ko bago mapailing. Minadali ko nang lumapit sa kama at baka sa sunod niyang suntok ay tamaan na ako. Maingat kong inilapag ang asawa ko sa kama at tinanggal ang sapatos nito. Bawi na lang ako ng honeymoon bukas. Natatawang napailing bago siya tabihan at yakapin. Kinabukasan, nagising na lamang ako nang may humahalik sa pisngi ko. Napangiti ako nang bumungad sa akin ang magandang asawa kong nakasuot ng bathrobe. Good morning, mahal ko. Hinila ko siya at hinalikan sa labi. Sorry kung tinulugan kita kagabi ah. Nakangiting sabi niya bago palandasin ang isang daliri sa ibabaw ng aking tiyan. Dahil dyan, babawi ako sa'yo. Sakto rin at umalis sila Max kaya masosolo natin ang araw. Napalunok naman ako bago sunod-sunod na napatango. Madeline, angkinin mo ko. Iyong iwa ko at hindi ako magrereklamo. Tugon ko. Okay, habulin mo ako sa shower. Tinanggal niya ang suot niyang bathrobe kaya mas lalong nagwala ang alaga ko. Pumasok siya sa banyo kaya't mabilis akong tumayo. Hinubad ko ang lahat ng suot ko at nagmamadaling sumunod sa asawa ko. Mas lalo yatang nagalit pa si Junjun nang makita ko ang hubad na katawan ng asawa ko. Be ready, mahal. I will make sure to devour you. Mabilis ko siyang nilapitan at hinalikan sa labi. Gigil na gigil ang halik ko at ganun din naman ang asawa ko. At nang umagang yon, nasaksihan ng asawa ko kung gaano kalakas ang resistensya ng mga Indiano. Minekos-mekos ko siya na halos ikabaliw niya. Pagod ako. Hinihingal niyang sambit. Napatawa naman ako. Sorry not sorry, wifey. Pahinga ka na po ah. Uulit pa tayo mamayang gabi. Iyahanda kong resistensya ko. Natatawang sabi niya bago sumiksik sa akin. Binigyan ko naman siya ng halik sa noo. I love you. Maganda kong asawa. Mahal din kita, Ishan ko. At masaya ako dahil ikaw ang asawa ko. Madeline's point of view. Napanguso na lamang ako habang nakatingin sa mga kalat sa sahig. Alam na alam ko agad kung sinong may gawa ng bagay na yon. Parang bigla ko nalang gustong maging hotdog. Kabir! Aarav! Nagkalat na naman kayo? Sit ako sa kambal naming lalaki ni Ishan. Oo, kambal ang nabuo. Sa galimba namang kumabayo ni Ishan, di na ako nagulat na kambal ang nabuo. Nanay, we're just playing po. Sagot ni Kabir. Kamukhang kamukha sila ng tatay nila. At kasing kulit din.
Kapag inaalagaan ko sila, feeling ko 10 anak agad ang sinasaway ko. Lagot talaga kayo kay Kuya Max nyo, ha? Kahit kasi dugyot si Max, ayaw na ayaw niyang makalat ang bahay, lalo pat medyo nagmamature na siya. Nanay, liligpit lang po kami, sabi naman ni Aarav. Mabuti pa nga, halika tulungan niyo na ako. Siguradong pauwi na ang kuya at tatay niyo. Gumawa kasi ng project si Max kasamang mga classmates niya. Si Isha naman ay nasa opisina at dadaanan na lang daw si Max. Nanay, pwede po pabili kami kila tatay ng McDo. I want McDo po, sabi ni Aarav. Tumawag si tatay mo at iyon daw ang dinner natin. Alam niya kasing gusto yun ni Kabir ng McDo. Sagot ko kaya't napapalakpak ito. Thank you po, nanay. Sorry kung pasaway kami ni Aarav. Lumapit sa akin si Kabir at naglalambing na yumakap. Si Kabir at Aarav ay parehong 6 years old. Si Max naman ay 13 years old na. Hindi na kami nagkaanak pa ni Ishan dahil pinalaygate niya na ako. Na-trauma kasi siya nung nanganak ako eh. Ayaw niya na raw makitang nasasaktan pa ako. O diba, green flag ang asawa ko. Si Ivan at Anyana naman, nakalaya na. Parehong umalis ang bansa ang dalawa dahil sa kahihiyan. Deserve naman nila eh. Ilang sandali nga'y dumating na ang hinihintay namin. Mabilis na sinalubong ng kambal ang 2 lalaking bagong dating. How was your day, mahal? Malambing na tanong ni Ishan bago ko halikan sa labi. Okay naman kahit medyo pasaway ang kambal. Dinadaan-daan ulit ako sa sweetness kaya lumalambot din ako eh. Natatawang tugon ko. Ikaw, kamusta pong araw mo? May pasaway na naman ba sa office nyo? Si Cerces lang naman ang pasaway. Ang gulo-gulo niyang kasama. Inaaya niya pa nga akong uminom pero ayoko. Gusto niya akong idamay sa pagtulog sa sala. Sabi niya. Napatawa naman ako bago yumakap sa biceps niya. Nilingon ko mga bata at sinisimulan na nilang kainin yung dala ni Ishan. O sige na, kumain na muna kayo kung gutom na kayo ha. Magluluto lang ako ng hotdog mamaya para sa dinner natin. Maaga pa kasi, 3:00 pa lang kaya masyadong maaga para sa hapunan. Hinayaan namin ang mga bata sa pagkain. Naupo naman kami mag-asawa at nagsimulang maglambingan. Mahal, gusto mo sa garahe tayo? I badly want you. Bulong sa akin ni Ishan. Sira, nandito yung mga gardener natin. Ayaw mo naman sigurong may makakita sa karumal-dumal na pagkakabayuhan natin, ano? Sabi ko. Di sa kwarto na lang, utuin ko na lang yung mga bata. Napatawa naman ako. Naghintay ako dun at ilang sandali nga lang ay dumating na si Ishan. Mabilis nitong inatake ang labi ko pero napalayo rin siya nang bumukas sa pinto at pumasok ang mga bata. Nanay, dapat kakain din kayo ni tatay, sabi ni Aarav bago kami abutan ng burger. Tatay, mamaya na po kayo maglambingan. Hayaan yung mang-asar muna kami. Nakangising sabi ni Max bago dambahin ng ama. Wow, kain muna ako tapos sali ako sa wrestling ha, sabi naman ni Kabir. Napatawa na lamang ako nang makitang napasimangot na lamang si Ishan. Napailing ako bago simulang kainin yung burger. Tama naman na ako muna ang kumain bago ang kainin. Ay, mahal na mahal ko kayong apat. Nakangiting sabi ko sa kanila. I love you, nanay at tatay. Masayang sabi ni Kabir. I love you, nanay ko at tatay ko. Sabi naman ni Aarav. Thank you po sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko po kayo. Nakangiting sabi naman ni Max. Nakangiting hinapit naman kami ni Ishan sa bewang at ikinulong sa kanyang bisig. Mahal na mahal ko kayong apat. At gagawin ko pang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan nyo. Napangiti na lamang ako bago siya hawakan sa braso. Hindi ko pagsisisihan ng mga nangyari sa buhay ko. At masaya ako dahil si Ishan ang asawa ko. Wakas.